the song that implies satisfaction. Ano yung blessing daw? Di niya naman sinabing pera eh. Sabi niya, Panginoon, may pagkain lang and a good family. Thank you, Lord. Blessing na to. Amen? Habang siya'y kumakanta, I'm thinking of, ano ba talaga ang dapat ko laging pasalamatan? Pasalamatan ko, I have a fine family. I have a family that are serving the Lord. Hindi kayang palitan ng anumang mga bagay yan. And whatever added to that family, it's already a joy. No? And so, pasalamat tayo, may tahanan tayo. Hindi, doesn't matter kung malaki, maliit. Ang iba, pagandahan eh. Malamansyon. Kaganda ang kanilang mga tahanan. Pero, miserable naman ang buhay. Anhin mo yun. Sabi nga, mas piliin ko pang kubo. Ano sabi niya? Anhin mo yung bahay na bato kung ang nakatira, kwago. Mas piliin ko pa yung maliit lang. Pero, di ba? But he is really talking about being satisfied in life. We have plenty to thank God for. Opo. And the more na ito ang simple ng buhay, yung buhay na kontento, you never desire for more. You always desire to serve God. And when more are added, kasi sabi naman ng God, the Lord will add more Di ba? Ay, talagang tuwang-tuwa ka lalo. Di ba? Ganun lang yun eh. No? The more na ikaw ay naghahangad ng buhay na ang standard of living napakataas. Pag hindi mo naabot, mabibigo ka. Makakuan pa ka eh. Amen? Pero kung ang service mo lang sa Panginoon ang atupagin mo at doon ka find your satisfaction and contentment, life is enjoyable. Amen? Ha? Okay? So, praise the Lord for this day again. Sa mga viewers natin, salamat na patuloy kayong nagsusubaybay. Amen? And so, we need to be thankful. Thank God for your family. You have your own family. Opo. Kailan ba yon na may mga instant sa bahay na sa mga bata, si Sunshine, Scepter, pumunta. Nang nakarang linggo, binigyan akong 200. Bakit? May pera ka ba? Wala lang. Basta lang. Hindi ko alam kung ano yan, kung laro-laro nila yan, o ano yan. Ano yung tas, ano yun? Ano ba yun? Pero, ayun, payakap nga. Ganun lang bagay, makwang ka na eh. Yung, okay na, masaya na. Peaceful eh. Di ba? Ay ka-enjoy, mga kapatid ko. Alam mo naman, ang mga matatanda, kunting lambing lang. Okay na. Di ba, mga lola? Kahit kunting pagtingin, kung nanggagaling sa iyo, ay pwede na. Pero yung tanda-tanda mo na nga, pagkatapos yung mga anak mo, pagtisti ka pa. Timako, maklaki Nako, nakakasakit ng puso, di ba? Kahit makanyan mo. Totoo yun, mga kapatid. Alam niyo kasi, ang mga matatanda, sa katagalan na pagtatanda namin, nagkakaroon din kami ng insecurities. Part yun ng pagtanda eh. Kaya dapat, ang mga matatanda, ina-assured lagi yan. Amen? Kahit konting himas, ganyan, pwede na. Tama, hindi? Ganun lang. Opo. Di naman kailangan talaga yan na bunggasyos. Hindi naman. Hindi, ganun lang kasimple. Amen? Kung kayo nakahanda na, we'll go to the message. Opo. Okay? Buklatin yung Bible ninyo. Jeremiah tayo. Mga minamahal ko. Jeremiah chapter 31. Isaiah, Jeremiah.
Ayan. Okay. Jeremiah chapter 31. Magbibigyan ako ng pagbabasa sa verse number 11. Sundan nyo lang ako. Okay? Ha? Jeremiah chapter 31, verse number 10. Okay, 10, mag-umpisa tayo. Hear the word of the Lord, O ye nations, and declare it in the isles afar off, and say, He that scattereth Israel will gather him, and keep him as the shepherd doth his flock. Ayan, nakitanda nyo ha. For the Lord hath redeemed Jacob, and ransomed him from the hand of him that hath stronger than him. Wherefore they shall come and sing in the height of Zion, and shall flow together to the goodness of the Lord, for wheat and for wine and for oil, and for the young of the flock and of the herd, and their soul shall be as the watered garden, and they shall not sorrow any more at all. Then shall the virgin rejoice in the dance, both young and men and old together, for I will turn their mourning into joy. I will comfort them and make them rejoice from their sorrow. And I will satiate the soul of the priest with fatness, or satiate means satisfy. And my people shall be satisfied with my goodness, saith the Lord. Thus saith the Lord, a voice was heard in Ramah, lamentation and bitter weeping, Rachel weeping for his children, refused to be comforted for her children, because they were not. Thus saith the Lord, refrain thy voice from weeping, and thine eyes from tears, for thy work shall be rewarded, saith the Lord, and they shall come again from the land of the enemy. And there is hope in thine end, saith the Lord, that thy children shall come again in their own border. I have surely heard Ephraim bemoaning himself thus, that thou hast chastened me, and I was chastened as a bullock, unaccustomed to the yoke. Turn thou me, and I shall be turned, for thou art the Lord my God. Surely after I was turned, I repented, and after that I was instructed, I smote upon my thigh. I was ashamed, ye even confounded, because I did bear the reproach of my youth. Is Ephraim my dear son? Is he pleasant child? For since I speak against him, I do earnestly remember him still. Therefore my bowels are troubled for him. I will surely have mercy upon him, saith the Lord. May God bless His word. Dito po sa aking binasa, kukunin ko ang mensahe na sa gabing ito aking pinamagatang chastisement in COVID. Chastisement in COVID. Now, nais ko pong tingnan ninyo ang whole picture. Sa binasa ko yan, makikita ninyo ang whole picture ng bansang Israel. Okay? When they were young, these people are so rebellious. Makikita nyo yan even as they get out from Egypt went to the promised land. Okay, when they were young, their parents was so rebellious at marami po, 20 years old pababa ang nakapasok sa land of promise. Pero, ang 20 pataas, lahat yun patay. Yun ang mga old, first generation yun, lalahi. Ngayon sila nakapasok sa land of promise. Nung nasa land of promise na sila, ang ugali nila ay may pinagmanahan, kumbaga. Ganon pa rin. Rebellious pa rin sa Diyos.
Kaya dumating yung mga judges, dumating yung mga kings, ganyan, hanggang dumating doon sa punto na as a nation sila po ay in-invade ng mga kalaban at sila po pinunta sa captivity. At they scattered. Pero may nakabalik to rebuild. Pero hanggang ngayon, sa panahon natin, ang children of Israel ay marami pa rin mga Israelites sa iba't ibang panig ng mundo. Okay? And because of that, they have this what? They have this punishment. They have this chastisement from God. Na ano? Na dahil sa kanilang pagiging rebellious, kahit sila maybe second generation na, third generation na, hanggang naging Israel na po ang pangalan nila, pero ang kanilang ugali ganoon pa rin. Nagpalipat-lipat na sa mga henerasyon, nagsimula sa kanilang mga forefathers na matitigas ang ulo, minana din nila ang pangugali. At kung basahin ninyo yung ikalang istorya, sabi ng Panginoon sa commandment, ay kaya na matindi sinabi ng Panginoon, hey, wala kayong ibang Diyos. Pag pinagpala kayo, wag na ako makalimutan. Pero nung pinagpala sila, nakalimutan talaga nila. Nung sila po ay maayos ng buhay, ay nagsamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Ano ba niyo ibig sabihin? So because of that, God was so angry and they chastised him because they are His children. Sabi yan, pag ikaw may chastisement, anak ka. Puntahan natin mamaya yan. Pero ang sabi ng Panginoon, darating at darating ang araw na lahat na sila'y nag-scattered ay ibabalik ko. Nanawaan nyo? At sabi niya, sila will dwell in Zion. At sabi doon, ang ganda na mga sabi. Okay? Okay? Verse 17. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. And there is hope in thine end. Pero nakapromise pa rin. Ang pinakahuling yugto ng kanilang magbuhay ay gaganda pa rin. Amen? Ano pa? Okay, ang sabi dyan, I will satisfy the priest with fatness. My people shall be satisfied with the goodness of the Lord. Verse number 14. Okay, sabi dyan, saan pa? Verse 16, thus saith the Lord, refrain thy voice from weeping and thine eyes from tears, for thy works shall be rewarded. So nandyan po pa rin ang latter end ng mga children is maganda pa rin eh. Because they are children, although they are chastened. Okay? Now, yun ang whole picture mga kapatid. Pag lumayo ka sa Panginoon, i-chastise ka talaga ng Diyos pag anak ka niya. Papaluin ka niya talaga. Didisiplinahin ka na talaga. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo, what can we get from chastisement? Now, ilagay natin ngayon, COVID. Bakit nakarating ang COVID? Hanggang sa atin. Hanggang sa mundo, buong mundo. Walang exempted. Hello? Anong dahilan? Kung ito yung COVID, para sa mga anak ng Diyos, ang tawag niyan, chastisement. Pero doon sa hindi mga anak ng Diyos, ay pambihira, hindi chastisement ang tawag diyan, punishment. Tama, hindi? As a whole nation. Okay, bakit po? Dahil marami diyan ay hindi na nagsasamba sa Diyos. Marami diyan mali ang pagsamba. Pero tayong nakakaalam, dapat ating titingnan in the area na kung saan anak ako ng Diyos. Kung ako man nadamay sa COVID na ito, kasi may rami akong nakikitang mga pastor, binawian ng buhay. Come on, Christians. Na mayroon, nahawaan. Hindi exempted eh. At nasabi naman natin sa mga pangangaral natin na walang human being na exempted sa pandemyang ito. Okay. Lahat tayo are prone to have it. Pero we are clinging saan? Sa pangako ng Diyos sa atin. Tama, hindi? Now, ngayon, mga kapatid, chastisement. Kaya sabi ko, pambihira. Dito po, makikita natin ang sabi diyan, this is God's dealing toward His children. Without it, walang chastisement,
that is a sign or a proof that you are not His child, but a bastard. Now, i-define natin mamaya kung anong bastardo, ha? Okay? Now, Rachel's mourning, yan ang pinaka-puno-puno kasi. Okay? Yan ang pinakananay ng mga naglahi-lahi na. Okay, mga anak niya. Is comforted as a mother of Ephraim because he was a man of tender spirit. Now, tandaan niyo lang po ito. Pag may chastisement, may paalaala, mga kapatid, kinakailangan maging malambot puso mo. Huwag kang magmatigas. Bakit po? Dahil pag may katigasan ka ng ulo, talagang wawasakin ka muna bago ka, papaano kung ang kapalit buhay na? Amen? Opo. So ngayon, tinatitingnan natin, mga kapatid, sa pananampalataya. May isa akong nagustuhan ko kanina. Hindi ko ito napansin, pero nais kong ipakita ito sa inyo. Yung binasa natin kanina sa Kwan, sa ating Bible reading. Psalms 84, verse number 10. Nais kong pakita ito sa inyo. Importante ito. Hindi ko napansin ito. Lagi kong nababasa na yan eh. Pero ngayon ko lang nababasa habang binabasa kanina. Ano sabi? For a day in thy court is better than 1,000. Yung a day. Tapos sabi ko, gaano kahalaga ang pagsimba? A day. A day lang. In the court of the Lord, in the house of God, is so precious. Bakit po? Kinumpara siya sa better than 1,000 days. Ilang days tayo sa lupang ito, di man tayo makaabot ng 1,000 eh. 70 years. Ilang days yan? Hindi 365 days ang isang taon eh. 2 million pag 70 years no, na araw. Pero ito sabi niya, ang a day sa court ni God, kinumpara sa 1,000. Gaano kahalaga? Napansin nyo? Kaya sabi ko, teka, ang naisip ko kaagad, ganun pala kahalaga ang pagpunta sa bahay ng Diyos. Hello? Ganun pala kahalaga. Isang araw, kinumpara niya sa 1,000. Ganun kahalaga pala. Amen? Amen? Ano? Sabi ko, Panginoon, precious talaga ang pagsisimba. Kahit minsan lang. Kasi kumpara na sa 1,000 eh. Ganun kamahal. Amen? Oo. Tapos, pag tinuloy-tuloy mo yan, mga kapatid, ang ganda eh. Tapos sabi niya, ito, I rather be a doorkeeper in the house of my God. Kahit na ako'y taga ko na lang, kahit ako na lang ang janitor. Kahit ako na lang ang pinaka-low class na doon nagtatrabaho sa bahay ng Diyos. Kahit niya na lang ang gagampanan ko, tagapunas ng semento, tagapunas. Mas piliin ko yan kaysa hari ako. Hello? Kaysa nandoon ako sa isang lugar ng napaka-elegante. Wala naman kay God. Wala namang counted sa langit. Kaya sabi niya, I rather to be a doorkeeper in the house of the Lord, than to dwell in the tents of wickedness. Nandoon nga ang karangyan, nandoon nga ang kasamaan, nandoon naman lahat. Pero natin si mundo eh. Sabi ko, pambihira, ganun pala ka-importante. Tandaan niyo ito, ang pinakamaliit na ministry sa bahay ng Diyos ay mahalaga sa Kanya. At ang isang araw na ikaw ay makasamba, wow, is so mahal. Precious yan. Mga kapatid ko, kaya sana maintindihan nyo yan at makita nyo, ganyan pala kamahal manako, ang dami ko ng mga taon na nasayang dahil di ako nakapaglingkod sa Panginoon nang ako'y kabata-bataan pa. Kailangan maka-double time ako. Sa pag-attend. Alam nyo, ang hinahangaan kong mag-attend talaga dito sa simbahang ito, wala tang absent. Yan
Yan. Yan. Yan si Apong Pers. Grabe. Alang absent. No po. Talagang, desire lang, magsimba lang talaga. Wala naman ibang magawa na, magsimba lang. Basta magsimba. Although ngayon, nakakalimot-limot na, paminsan-minsan, kasi talagang may edad na eh. Di ba? Pero alam niyo mga kapatid, ganun kahalaga. Kaya in Zion, sabi niya, in Zion, there will be always joy. Hello? There will be always blessing. Sabi nga, kahit na in all age, they will bring forth fruit eh. Bakit po? Because yun ang kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen? Now, dito po, nais kong titingnan ninyo ito. Now, ang sabi niya dyan, sa verse number 18, inote ko ito, anong klaseng chastisement ito? Kasi karamihan, pag sinabing chastisement, ang niisip ka agad, pinarusahan, tinortured. Teka muna. Iba ang chastisement sa isang taong sibir ang kasalanan. Iba ang chastisement pag ikay anak. Are you with me? Iba ang chastisement pagdating sa isang, hinalintulad yung chastisement. Unahin mo natin. Ang chastisement ng anak ng Diyos, hinalintulad po sa isang batang untrained na uso kasi dito sa atin kalabaw eh. Sa kanila oxen eh. Okay? Ito sabi niya, I have surely heard Ephraim bemoaning himself, thus, thou shalt chasten me, and I was chastened. Katulad ng as a balak unaccustomed to the yoke. Oh. Ngayon, okay. Turn thou me, I shall be turned. Kailangan sumunod ka. For thou art the Lord my God. Punta tayo sa New Testament para maintindihan nyo kung ano yan. Unaccustomed to the yoke. Matthew. Tingnan nyo. Matthew chapter 11 ba yun? Come unto me. 10:30. Puntahan nga natin. Tama yung aking memory. Naglalaps na rin ang memory natin eh. Okay? Ha? 10:30 ba yan? Hindi. O 11. Yan, 11. 28. 11:28 hanggang 30. Tingnan nyo. Nandyan yung yoke. Okay. Ano sabi niya? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Nais ko munang tingnan ninyo, balikan natin muna yung Jeremiah 31. Okay? Sabi niya sa verse 18, nabasa natin 19. Surely after I was turned, siya po ay sumunod na. I repented, and after that I was instructed. Siya po ay naturuan, na-train. I smote upon my thigh. Talaga naman, sumunod kahit na ayaw niya, no? Okay? I was ashamed, ye even compounded, because I did bear the reproach of my youth. Now, nais kong tingnan nyo ito. Balik tayo doon sa alam nyo, likas na po. Tuloy tayo. Likas na po sa mga kabataan ang tigas ng ulo. Likas na po sa mga kabataan ang talagang ayaw sumunod. Ang kasalanang tinastais o dinisiplina sa ng Diyos, kasalanan niya nang siya'y nasa kabataan pa. Ano ba ang kasalanan ng mga kabataan? Usually po, hindi sanay pa na sumunod. Gusto niya sundin ang gusto niya. Okay? Tingnan muna natin.
He was justly chastened as a Balak. He has been under the rod. He needed it and he deserved it. Who would never feel the God if he first rebelled against it? Ang ibig sabihin po, ayaw niyang lagyan siya. Now, ang goad ay, ano sa atin dito? Ang yoke, anong sa atin dito nga? Singkaw sa Tagalog. Pahud dito. Now, ang pagkakaintindi natin ng pahud, yung single. Sa Promised Land, wala pong single na pahud. Lagi po yan, ang pahud nila, by 2. Double. Okay? Dalawa yan. Okay? Bakit po? Kasi, ang isa dyan, old ox. Pero, sinasama, sa isang pahud, ay young ox ang nakatali. So, dito, sa old ox, okay, dito po, ay ito na-train na siya pagkatapos siya po ang nag-aararo. Hindi po nakatali dyan yung young. Para matuto siyang lakad. Hindi siya pwedeng magwala. Hindi siya pwedeng, kita ko nung tatay ko nung una, yung tinitrain yung kalabaw eh. Ang hirap po talagang lagyan ng pahud. Opo, yung mga bao, kasi itatakbo niya eh. Tatakbo niya, di iikis-ikis yung araro. Bakit po? Kasi wild. Hindi sanay. Kaya kailangan i-train siya. Ganyan po yung sistema ng chastisement. Okay? It is his sin. Ano yung sin lagi ng mga kabataan, bata pa? Stupidity. Akala niya tama, pero may kalukuhan lang pala. Mag-amen naman kayo kung totoo. Kasi ito naman talaga ay oo, totoo. The sin of, forwardness. Forward. Yan yung sinasabi ko, forwardness. Forwardness naman. Okay? Self-willed. Fully as a youth. Ayun yan eh. Amen? At dahil po dyan, marami ang napapariwara at napapahamak. Makinig kayo mga kabataan. Minsan maririnig nyo mga magulang, parating sabi, utos ng utos, ang mga sarili nyo ay talagang naghihimutok. Because mas gusto nyong umupo at magkalikot ng anumang mga bagay. Ha? At alam nyo na kung anong mga bagay-bagay na yan, hindi nyo maiwan-iwan. At nabubuisit kayo pag kayo ay inuutusan. Part yan ng stupidity. Kaya pag kayo na lang mag-isa, pagdating na ng araw, palutuin kayo ng itlog, sunog pa. Pasaingin kayo, kung hindi basa, na parang lugaw, ay magadto o hindi naluto. Subukan yung kainin. Fried rice mo, nalari-fried. Hindi ba? Ganyan eh. At akala nyo, lagi kayo nasa puder ng magulang nyo. Darating ang araw, wala na mga magulang nyo. Kayo na lang. Darating din na, huwag kayong magtataka, darating ang araw, wala na magdadakdak sa inyo. Pero kayo na ang magmamaniobra sa buhay nyo. Tingnan natin kung kaya ninyong mamuhay sa sarili ninyo. Oo. Nakikwento ni Sir Simon ang yung kanyang karanasan. Yan. Oh. Paano kung isa na lang ang iyong lutuan? Gunting pa, wala kang panhiwa. Anong gagawin mo? Oh. Di mo alam paano magluto ng isda. Di mo malunod. Akala niyo ang buhay, puro pag ganito lang, pag ganyan lang, pag ganito lang, pag ganito lang. Hindi ganyan ang buhay. Darating at darating na sa buhay na ito, ikaw mismo hahawak ng maruming trabaho, maglilinis ka, ang marumi ay iyong kakamayin. Para ano? Para malinis mo ang sarili mo at ang buhay mo at ang bahay mo. Diyan ang turo ng magulang ko nung una sa akin, Tay, bakit ganito? Reklamo rin ka ng reklamo eh. Ang dami naman pwedeng mag-araro. Bakit ikaw mag-aararo? Tayo mag-aararo.
namang utusan dyan. Ang dami, pwede namang bayaran yan. Pwede namang suhulan yan para sila na magtrabaho. Magtanim ng tubo, magtanim ng kamote, mag-araro sa tubuhan. Sabi ng tatay ko, kaya ko kayo tinitrain ng ganito. Pagdating na ng araw na kayo na lang, alam nyo ng trabaho, hindi na kayo tuturuan. Kayo ang magtuturo. Oh, ganun ang buhay eh. Pero, sa mga sinasabi ng mga matatanda, at dahil ang pastor nyo matanda na, marami sa inyo sa utak nyo, hindi mangyayari sa akin yan. Kasi ganyan din utak namin nung kami bata pa, hindi mangyayari sa akin yan. Marunong ako, oh. Mag-asawa na lang ako na may pera. Kailangan maraming pera. Tingnan natin. Di pa kayo dumating sa ganun. Saka, bataan, ayan o, kasalanan o. Realidad yan. Wala ako niyan. Meh! Sinong lulukuhin mo? Bakit ho? Yan ang sabi ko noon, ako'y bata-bata pa. Ako'y single pa lang. Sabi ng nanay, huwag pagkatapos mong magtakbo, pagkatapos mo sa athletic mo, pagkatapos mo magbasketball, huwag kang magkuha ng tubig. Huwag kang mandilo. Hindi kayang-kaya yan. Lakas ko pa. Hindi mangyayari ngayon sa'yo. Pag tumanda ka na, mangyayari yan. Yun nga talaga. Pasma. Ay, nangapasma nga. Hindi yan isasuffer mo while you are young. Isasuffer mo yan pag matanda ka. The earlier 30s ka, parang dami mo nang nararamdaman, and it's true. Pero hindi ako naniniwala nung ako'y kalakas-lakasan pa. Sasabihan kang matulog ng maga, ayaw mo matulog. Ang mga magulang ko, pagdating, magnanap talaga ng hapon yan, mga matatanda, patulugin kami. Ay, nag-i-escape ako niyan. Ang bintana namin parang second floor. Ang gagawin ko, magtatali ako doon sa kwan. Nasubukan, nagtali ako ng kumot. Dalawang kumot, tinali ko para kasi narinig ko ng mga kapitbahay, naglararo sila roon. Tapos kami pinapatulog. Escape. Pero pag nalaman ng tatay, nagising ng tatay, wala ako. Cyril, takaripas, takbo. Pagkatapos, saan ka galing? Di ba pinatulog kita? Lapit. Mayroon ng lapit! Palo! Na naman! Grabe naman, palo na lang ng palo. Reklamo ka, pero wala ka magagawa eh. Pero sabi ng tatay, takbo! Ayaw ko naman tumakbo dahil damo na tumatakbo ka, damo na mas maraming palo pag nayari ka, pag nahuli ka. Ay, hindi di bali na kahit napaluin ako, basta't pinaka-importante. Tiisin ko na lang yung palo. Total, kasalanan ko naman talaga. Hindi ko sumunod sa instruction eh. Kaya, palo! Kaya sabi ko sa inyo eh. Kaya nga, kabalan sa Bisaya eh. Ano yung kabalan nga? Hindi ka na natabla. Palo! Lalaki ko na, kayang-kaya kung paluin mo dyan. Manhid na eh. At kung minsan, mangbablap ka pa. Pinalo ka, at ikay paiyak-iyak, pero kaya mo naman ang sakit. Ganun talaga. Stupidity. Stupidity. Yan ang kasalanan ng mga kabataan. As a nation, ganun din. Kaya they were chastened. Pero chastened ba sila dahil they were hated by God? No way! They were not chastened to be hated. They were chastened because they want to be disciplined. Tingnan natin mamaya. Next, tuluyan mo pa nga. The young ox must be tied up to the old ox. Ang old ox si Jesus. Ang young ox, tayo. So, akala ng young ox, siya ang may dala ng bigat. Pero hindi. Siya'y nakatali lang doon. Ang may dala, ang old ox. Next, the young ox must learn to fellowship with the old ox. Habang kayo nagpipakay, sabi niya, learn of me. Habang lumalakad, kung paano ang lakad ng matandang ox, ikaw hindi pwedeng magwala kasi hindi mo kakayanin. Mabigat yun eh. So you will just be following according to the momentum, according to the steps of the old ox. Naunawaan.
Next. Okay. The young ox must learn to walk like along with the old ox. Yan ang pinakasistema. Kaya kung minsan pinapadaan tayo sa pandemic na ito, para tayo matuto talaga na sumama sa Panginoon. At lumakad tayo kasama ni Lord. And learn from the Lord. Hello? Amen. Next. The young ox must develop its relationship to the old ox. Kaya alam niyo, itong pandemyang ito, may chastening nga. Pero tatandaan niyo po ito. Ang chastening para sa mga anak niya, for our own good. Hindi for our own punishment. Are you getting that? Amen? Narinig niyo ba? It is for our own benefits. It is for our own learning. Not for our punishment. Next, the young ox later will what? Will be able to handle or carry its own load and burden. Why? Because he was trained to bear it. Hello? Verse 30, ano sabi? Ano sabi sa verse 30? Okay? Ang tagal naman. Bilis, bilis, bilis ang tagal. For my yoke is easy. And my burden is light. Okay? Now, nais ko ipakita sa inyo. Unang-una, he is now well trained. And the Lord's yoke, to go dyan, is easy to carry. Bakit po? Through the yoke, the young ox were given right knowledge. To what? So that he could be able to come to a right way or a right path. Amen? Tama na ang lakad, tama pa ang nilalakarang daan. O mapariwara ka. Totoo po, mahirap na matali ka. Pero tandaan niyo po ito, ang pinaka-purpose na kaya ka tinali doon, para ikaw matuto. Para pagdating na ng araw, alam mo na kung ano ang tamang lakad. At kahit ikaw na lang isa, mayroon na namang itatali sa'yo. Na baguhan. Alam mo na paano i-train. Tama, hindi. Bakit po? Kasi natuto ka. Magpasakop. Ano ang pinakaiunang matutuhan ng isang makatali sa goad na young ox? Submission. Breaking the will of that young ox na hindi ka lalakad sa iyong stupidity, sa iyong sariling pamamaraan at gusto. Kung di, sumunod ka muna dito. Darating din ang araw na ikay bibigyan na ng laya. And you will do your own thing. Pero according na sa movement at sa learning that you have learned. Amen? Ganon kaganda ang buhay Kristiyano. Hindi ka ibilagay ng Panginoon at bahala ka na sa buhay mo kahit na magkanda mali-mali ka, magkawasak-wasak, magkawarat-warat. Hindi ganon ang Panginoon eh. Guided precisely yan. Okay? Now, ano makikita natin? Hebrews chapter 12, verse 6. Okay. Gusto ko unang ipakita. Ano ang ating matutuhan? For whom the Lord loveth, He, ayun, and scourgeth every son whom He receiveth. Tuloy-tuloy nga natin yan. 6, verse number 7. If ye endure chastening, God dealeth with you as His sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye without chastisement whereof all are partakers, then ye are bastard and not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Physical yan. Shall we not rather be in subjection unto the Father of spirits, and live? For they verily for a few days chasten us after their own pleasure. Sa physical, hanggat hindi maapis ang galit ng magulang sa kanyang pagdidisiplina sa kanyang mga anak, at hindi makuha yung kanyang pleasure, hindi niya titigilan. Pero sabi diyan, but he, for our profit, that he might be partakers of his, yung pinaka-purpose eh. Kaya dinidisiplina ka ng Panginoon, para ikay magiging conform at ikay mahawaan ng kabanalan ng Panginoon. Ang ganda naman. I hope you get the lesson, mga kapatid ko. Amen?
learn from it. Kaya hindi natin katatakutan yung COVID kung yan ang chastening ni Lord. Bakit po? Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon paano magiging taong disiplinado, taong hindi palasak, hindi pabaya, hindi careless, tao na kung saan laging nakasandig sa Panginoon at laging kumukuha ng lakas sa Diyos. Amen? Yun ang pinaka-purpose eh. Amen? Now, ano ang unang matutuhan natin sa chastisement? Number 1, tandaan niyo ito. There was love behind chastisement. Ang ganda, no? Sa pagdidisiplina pala, nandyan yung pag-ibig ni God. Ang ganda. Okay? Divine discipline demonstrate divine love. Tandaan niyo po yan. Ang sub-statement that's gorgeous. Proverbs chapter 3, 11 to 12. Anong sabi? My son, what? Despise not the chastening of the Lord. Huwag mong tanggihan. Huwag kang magre-rebelde sa pagdidisiplina ni Lord. Why? For who, neither be weary in His correction. Tinutuwid ka. Bakit po? For whom the Lord loveth, He corrected. Even as a father the son in whom He delighted. Ang ganda naman. Kung minsan kinaiinisan ng mga bata na sila, pinapagalitan, dinidisiplina. Pero tandaan niyo, sana makita ninyo. Hindi naman kayo didisiplinahin kung wala kayong mali. Pag may mali, pinapaliwanag sa iyo, ayaw mo lang tanggapin. At dahil diyan, akala mo hindi ka mahal. Kabaliktaran ng damdamin eh. Pakiramdam ko talaga nang dinisiplina ako ng magulang noong ako'y kabata-bataan pa, mga kapatid. Hindi ako mahal ng tatay ko eh. Pero maniniwala kayo nung ako'y naging tatay na, doon ko naunawaan. Totoo po, nalikas na sa mga bata na mahal nila ang kanilang nanay. Totoo, hindi. Likas na. Kasi ang nanay talaga mas tender kaysa tatay. Pero tandaan niyo po ito. Sa akin nangyari nung maunawaan ko at ako'y nagpastor na, lahat ho inascribe ko sa tatay ko. Siguro kung hindi ako didisiplina ni tatay. Siguro kung hindi ko naranasan ang 1,001 palo. Hindi ako nagpastor. Kung si tatay hindi ako dinisiplina doon sa panahon na ako ay maliit pa lang at mahilig ako sa sugal. Pitik-pitik, yung kanya. Tapos yung ganyan. Ganyan. Tapos yung, ang dami po, tiksing, ganyan. Nako, nandyan lagi matuto ka sa pag kayo magsugal, matuto ka talang mandaya. Oo. Gagawa ka talang para makapandaya ka, para manalo ka eh. Totoo, hindi. Basta pagsusugal, ganun. Naranasan ko yan eh. Tapos, sige. 10 sa kabila, 10 din dito, okay. Tapos, sige, minsan yan, para pagpakuha mo yung isa, mahiwala yung isa, sa'yo na ang 20. Yung ganun. Ganun mga tirada. Alam ko yan. Kami, pagkatapos naku, naranasan naming pinainom sa akin ng tatay, nilaga yung rubber band na yan, pinainom sa akin ng tatay ko. Dahil, may rubber band? Wala. Pero hindi alam ng tatay, nakaikis dito yung rubber band, tag 10, ganyan, nakaganyan dito. Oo. Kaya pag time na wala sa klase saan, andoon sa likod ng school, anong ginagawa doon? Nakikipagpusta, naglalaro sa... Ganon sistema. Tapos kunyari, may bantay si tatay. Sino? Yung auntie kong teacher. Tapos, babantayan ako. Grade 1 yun. Pag naging grade 4 na, ganun pa rin ugali. Pambihira. Nag-check yung auntie ko na teacher kung nandun ako sa klase. Kasi from time to time, wala ako sa klase. Saan? Punta kami doon sa ilog. Doon sa school namin, pagkababagan, may ilog doon. Hindi kami papasok sa klase. Kaya doon ako natutong maglangoy. Nangunguha ng bugnay. Alam mo yung bugnay, yung anak ko, pambihira.
Oh, ganyan ang mga tirada. Yan ang aming laro noon. Walang computer noon. Ha? Pero grabe. Oh, pagkatapos may mga panahon na uso na naman. September, August, September, October, uso na naman ang gagamba. Usong gagamba. Pinupustahan doon sa Negros yan eh. Pustahan yan. Kaya makikita mo ang mga sasakyan, pati mga mayayaman na mga sasakyan, sa gilid ng tubuhan ng daan, ganyan pag alas 6, nang iilaw, gagamba. Tapos ang mga ibang mayayaman doon, kung nakakwan lang. Tapos magbabantay siya ng mga bata, tapos titingnan nila yung mga nakuha mong gagamba, bibilhin nilang ganyan. Ay, ikaw ng bata, tuloy-tuloy ka na, tuwang-tuwa ka na, dahil may kunti kang ganyan. Kalukuhan. Number 1 to. Kaya pag kami ni Brad Ende, pag palalo raw ng gagamba dito, sige, manghanap nga tayong gagamba. Pag kami nang hanap ng gagamba, 100, isang gabi, 2 oras, 3 oras, titingnan lang namin ang lugar, alam na namin kung saan maraming gagamba. Ganun yan. Opo, expert yan. Pero, alam niyo mga kapatid, yun ang mga kalukuhan ng kabataan eh. Opo. Ngayon, ang kalukuhan ng mga kabataan, saan? Nakaupo lang lahat. Akala mo parang robot. Hoy! Ang inyong mga upuan, yung inyong mga damit! Hoy! Ang inyong mga kinairan! Hoy! Yung problema, hindi na-train eh. Hindi nyo maunawaan ngayon, pag bata pa kayo. Pero maunawaan nyo yan. Nung ako'y tumanda na mahal ko yung nanay ko. Pero alam nyo ba, doon ko talaga nasabi, mahal na mahal ako ng tatay ko. Higit sa pagmamahal ng nanay ko. Bakit? Kasi sobrang disiplinaryan ang tatay ko. The more pala ang magulang mo disiplinaryan, the more parang mahal na mahal ka. Because ayaw niya na mapariwara ka. Bakit kailangan ko ng maraming disiplina? Kasi ayaw kong magpadisiplina. Yun lang ang dahilan. Yung mga iba, hindi naman ganun eh. Kasi masunurin ng mga anak. Bakit kailangan ka pang disiplinahin na masunurin ka naman? No need. Amen? Ganun lang ang sistema. Kaya sabi ng Bible nga, the more ang kasalanan, the more you will feel na you are loved by God. Kasi niligtas ka niya. Kahit talamak ang kasalanan mo. Tama? Hindi. The more na kung saan ako ay matigas, na ngayon ko lang naintindihan na mahal talaga pala ako. Kaya ang buhay ko ay napaayos pa rin. Amen? Yan a father correction must not from his vindicative justice as a judge, but his wise appreciation as a father. Ganda. Amen? A father corrects his son whom he loved and desire he may be wise and good to be able to decide what? A good future. Bakit namin kayo tinitrain ng maayos? Kasi pagdating na ng araw na ibibigay na namin sa inyo ang authority to decide, you can decide for your good future. Yun ang guidance ng magulang. Kung ang dami mo ng disiplina, hindi ka pa makadesisyon ng tama, abay talagang kamulala mo naman. Ay, hindi. Hindi ka na-train. Come on. Amen. A son that is disciplined well and trained earlier, later can be given the authority to decide for their own. Because their parents trusted them as a man and a woman with principle and wisdom. Hello? Yun yan eh. Kaya sana hindi ninyo ma-miss yan. Opo. Sayang. Sayang. Pag na-miss ninyo yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Kami namang magulang, we are always advised na when we lead according din to our example in the scriptures. Opo, hindi din natin
mali din sa magulang yung ililid mo according sa damdamin ko. Kaya inis ka. Kaya ang ibang mga magulang, tingnan mo pag nainis, kahit ano lang, pukpok sa anak. Mali. Murahin dito, murahin doon. Well, unsafe yun eh. Hello? At kung minsan, ganyan din ang asal ng mga magulang na pag nainis na. Hindi ah. You need to be able to discipline your children in the right way. Hello? Now, of course, pag dumating sa atin yung ako po naman kasi, ako, intindihan ng, alam na ng mga anak ko kasi ang ugali ko eh. Takot sila sa akin talaga pag ako po sumigaw na sa loob ng bahay. Malumanay ako magsalita. Si misis ko yung mataas, laging galit. Kaya kung minsan, doon ako umiiwas. Kasi pag siya'y laging pakiramdam ko galit, pero hindi naman siya talaga galit, ganun lang talaga level nila eh. Ano? Parang ganun. Bakit ganito kayo? Akala mo talaga galit eh. Pero hindi naman, talagang magsasalita lang talaga. Oh, kasi yung mga antikin nyo, talagang yun ang pinakamatigas naman at pinakamataas ang level. Opo. Ako, alam na ng mga pag malumanay ako, okay pa yan. Pero pag ako sumigaw na, ingat-ingat ka na dahil ang kasunod niyan, nagbabala pala ako sa ang kasunod niyan. Mainit yung aking kamay. Oh, kaya iniiwasan ko. Kapag mayroong medyo mataas-taas ang kanyan, teka, lumayo-layo nga muna tayo kasi mamaya pag kami magkapingkian yan, tapos. Oo. Pag magkulay yan, delikado. Amen? Pero ako, kung matimpi ko talaga, titimpihin ko. Bakit po? Kailangan eh. Turo din sa akin yan kasi para maturuan din akong mag-control at mag-discipline sa sarili. Amen? Ganun lang naman yan. Both yan as a learning eh. Amen? So tatandaan nyo po yan. Sana makuha nyo yan. Okay? Pag kayo na trained earlier ng inyo, pag tumanda kayo, you can use it well eh. Okay? Oh? Pangalawa, ano matutuhan natin sa chastisement? Behind the chastisement, in chastisement, there was, ano yung una? Love. Okay? Number 2, in chastisement, behind chastisement is correction. Tingnan niyo po, 7 and 8. 7 and 8, Hebrews. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he of whom the Father chasteneth not? Verse 8. But if ye without chastisement whereof all are partakers, then ye are bastard and not sons. Nais ko ipakita sa inyo po yung simpleng statement niya, correction. If you are disobedient, rebellious, hard-headed child, you will be disciplined if you violate laws as your guidelines. Tama, hindi? Kaya ka lang nadidisiplina kasi mayroon kang binayolate na law na siyang guidelines mo. Na wag kang lumampas dyan. Amen? Ito lang ang boundary. Wag kang lumampas. Pag lumampas ka, mayroon kang disiplina. Tama, hindi? Amen? Now, you're a violator from God's Word. And you will be, for sure, receive chastisement. For what purpose? Giving you a chance to come back. Amend your ways and mistake. Return to His perfect will and plan. Yun lang naman ang purpose ni God. Kaya may correction dahil binibigyan ka ng tsansa na ang iyong mali ay i-correct mo. Hindi ba ang ganda? Hindi yung hatulan ka na kayo, wala na! Reject ka na! Hindi na pwede! Hindi ganun. Tuloy. You cannot correct your mistake and get it right if there is no correction. Hello? Ang ganda. Why? Because correction is teaching you how to get right. Verse 9. Ang correction, tuturuan ka. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we give them reverence. Shall we not much rather be in subjection
unto our the Father of spirits and live. Amen? Ang correction is giving you a chance na ang iyong mali ay pwede mo pang maituwid. Kaganda. Ganyan ang Diyos. Alam ng Diyos na tayo po ay magkakamali. Alam ng Diyos yan. Kaya binibigyan niya tayo ng chance siya na pwede nating baguhin, ituwid ang ating pagkakamali through chastisement. Amen? Now, pag hindi ka kinurek, ang tawag sa iyo ay bastard. Anong bastard? Illegitimate son was one who have no inheritance and rights. Forfeited. Sons are naturally disciplined by their father. Without it, you're a bastard. Alam mo yung ibig sabihin ng bastard? Born of another father. Anak ka nga, pero hindi ka, anak ng Diyos. Anak ka ng iba. Sino kaya? John 8:44. At John 1:12. Ang John 1:12 ay ano? But as many as receive Him, to them gave He the power to become the sons of God. Oh, okay. Pag bastardo, sabi niya, hindi ka anak ng Diyos, ano ka? Ye are of your father, another father, the devil. Why? And the lust of your father ye will do. Ye are a murderer. He was a murderer, and from the beginning abode not in the truth. But there is no truth in him. When he speaketh a lie. He speaketh not his own. For he is a liar and the father of it. Kaya alam niyo mga kapatid, yung tao na may pagkakamali, na kung saan kanyang tinatago ang pagkakamali, ginagaya niya. Sino? Ang tatay na demonyo. Kaya dapat matuto kayong Now remember, mayroon tayong dalawang nature. Mayroon tayong new nature, which is the seed of the Lord. Pero mayroon tayong old flesh na ito ay was once controlled by the devil. Itong laman na to. At ito po, ang ugali nito, iba. Kaya pag ito ay hindi mo makontrola yan, taka, ikaw magkakasala. Bakit po? Kasi ito, ang gusto niyang sundin ito, ang devil. Pero madarating ito ang araw na ito mapapalitan. Tawag niyan, ang ating flesh na ito will be changed. Tawag niyan, the glorification. Free from, kasi ang justification, free from the penalty of sin. Okay? Ang pangalawa ay sanctification. Free, hindi na penalty, but free from the control yata yan. Okay? And then ang isa, free from the presence or ng kasalanan. No? Alam niyo mga kapatid, kinakailangan yan mai-practice na natin sa buhay natin. Kaya mayroong correction kasi nais ng Diyos, hindi tayo manatili dun sa mali. Sons are naturally disciplined by their fathers. Without it, you're a bastard, born of another father. At ayaw natin, sundin yon. Hello? Amen? Hay, kaganda. Last! Behind chastisement, una, there was love. Behind chastisement. Number 2, there was correction. Behind chastisement. Number 3, there was profit behind chastisement. Tingnan nyo verse 10. Tingnan nyo. For they verily for a few days chastened us after their own pleasure. But He for our prophet, sabi niya, kapakinabangan natin. Hello? That we might be, what? Partakers of His holiness. Ang pakinabang natin dyan, ma-refine talaga ang buhay natin. Magbabago talaga. Amen? Okay. Our Heavenly Father commends humble and submissive behavior as His children for His own good. Talagang kaya tayo pinapasubject, pinapasunod
that will go under. Mag-submit tayo, mag-humble tayo. Bakit po? That is for our own good. Okay? Maging partakers tayo ng kanyang buhay na may kabanalan. Kaya magre-reflect sa buhay natin ang kaayusan at kabanalan. Bakit po? Kasi na-train tayo doon. Our earthly father's character chastises us for their own pleasure. Sometimes they did it for gratifying their passion rather than to reform our manners. Yun yan eh. Totoo yan, naranasan ko yan eh. Nadisiplinahin ko ang anak ko dahil gusto ko sumunod talaga siya. Yun lang. Para ako ay maapi sa aking galit. Hindi magpatuloy ang aking galit. Kaya ina-implement ko. Pero iba yung Diyos kasi. Ang Diyos, kaya niya dinidisiplina ang kanyang anak dahil para ikaw ay magbago at kung ano man ang kanyang characteristic, magre-reflect sa iyo at ikay lalago. Yun ang pinaka-purpose. Ang ganda. Okay? Our Father in heaven disciplined us for our profit. How? Kunin nyo yan ha. For us to live our state of childhood and come to maturity. Yung palang pinaka-purpose. Para ikay magiging responsible na tao pagdating na ng araw. Di ba? Parang katulad din ng tinatawag na young ox na nag-mature. Amen? Yun yan. Ano pa? 2, He wants us to go and move to a state of perfection. To the full state of commendation in which we are honored, loved, respected, recommended, appreciated, and applauded. Yan ang pinaka-purpose. Kaya mayroon tayong discipline. Dahil hangad ng Diyos na abutin natin ito, darating na ikaw ay i-honor ni God. I-honor ka ng magulang mo. Okay? Ikaw ay irespeto. Ikaw ay i-recommend, ipagmamalaki. Hello? Amen? And uploaded. Talagang palakpakan ka talaga. Yan ang anak ko, na disiplina yan, na train yan ng tama. Amen? This is the profit we can get from chastisement. Behind chastisement, there is love. Behind chastisement, there is correction or lesson to learn. And behind chastisement, there are profit na sa ating karakter. Wala na pong pinakamagandang pakinabang yung development ng ating pang-uugali na kung saan tataas ang ating level ng magandang asal at magandang attitude, karakter ng isang tao. Yan po ay hindi nakukuha sa madalian. Yan po ay hindi madaling kunin. Katulad na ng pagtanda. Ang pagtanda, it will take many, many years to grow. Kaya sana ang challenge na ito ngayong gabi or ngayong hapon will really make you realize na ang chastisement is not bad, it is good. If this COVID-19 is the chastisement of all the Christians around the world, na ang paglilingkod ay medyo tagi-tagilid, na ang paglilingkod ay not so much, na ang paglilingkod ay not so dedicated, I think we will learn our lesson. Hello? Lalo pag tayo habang mayroong pandemyang ito, patuloy tayong will grow on, will mature, because mahal tayo ng Diyos at nais niya na tayo ay consistently titibay, tatatag bilang kanyang mga anak at aabot tayo sa kanyang likeness. Hello? Aabot tayo sa kanyang image at magre-reflect sa mga buhay natin. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Can you pray sa oras ito? Sabi, Lord, I want to grow more. Lord, I want to be conformed more sa image mo, Panginoon. Kung kulang pa, make me, please. Lord, kung itong COVID na ito, design mo ito para ako lalong mag-grow up, lalo akong mag-mature. Let it be, Lord. I am learning already. I have felt already, Lord,
that there are more desires. Alam nyo, may isang pastor. Ako'y nalulungkot. Musician, play. Mag-play ka na before I will open the altar for invitation. Isang pastor. Ito ang kanyang testimony. He did open his service. Sa Manila ito nangyari. He did open his service. Inimbitahan niya yung mga tao, dating mga membro, na pwede na. 30-30 lang, kasi sa Manila, 30-30 lang. Kaya 2 service sa umaga. Tapos, it was his devotion and I'm listening. At ang sabi niya, alam nyo, mga kapatid, ito ay, hindi ko man talaga ginagawa ito, but I'm just contemplating. Kasi, inobserbahan ko, ang mga membrong pumunta sa simbahan, nang kami nag-open. Nakita ko yung 3 klaseng tao. Ang una, yung mga tao na talagang para silang bagong mananampalataya. So excited to go to church and fellowship with one another. Siguro, sila po yung mga early. Sila po ang nag-prepare ng aming simbahan kasi 3 buwan na hindi po na-touch yung simbahan namin. Inayos, nilinis. Yun ang unang grupo ng mga tao. So excited na ang kanilang damdamin, they are really parang bagong mananampalataya. Tapos sabi niya, ang pangalawang mga tao na aking nakita ay mga tao na parang kung paano bago lockdown, ganun pa rin sila, parang ganun lang. Walang pagbabago. They just have that kind of spirit. Pwede nang makapunta, pwedeng hindi. May pangatlong grupo na ako'y nakita. Ang pangatlong grupo ay ito yung mga tao na talagang they don't care at all. Kung walang simba, okay lang. May simba, pwede ding pumunta, pwede ding hindi. They don't really care. Kaya sabi niya, a little bit ako'y nalulungkot. Na may ganito. Alam mo, habang siya po ay nagsasalita sa kanyang devotion, tumutula ang luha ko. Because I'm reflecting sa inyo. Hindi tears of remorse, but tears of joy. Sabi ko, salamat naman. Nung pag-opening namin, ako lang ang nagbabawal. Pero may nagtitek sa akin, Pastor, pwede na ba kami? Miss na namin ang church. And the first time na tayo pumunta, I feel na kayo yung mga tao na so excited, so miss the house of God. Sana ganito lagi yung spirit natin. That dwelling just in one day sa bahay ng Diyos, it seems it's so really precious that it seems it is like 1,000 days. Will you keep on growing? Will you keep on driving your spirit and your attitude to be more dedicated to the Lord? The altar is open, you come. Halika kayo. Sana hindi tayo mga tao na ganun, na they just don't care. They just come to church, they don't feel anything at all. They just listen to the preaching of God's Word. Pero hindi nila napifeel na ang COVID may purpose para tayo lumapit lalo sa Panginoon, para lalo tayo magtikluhod sa Diyos. Para ma-realize natin na hindi kaya nating pangalagaan ang buhay natin kung wala siya na mag-iingat sa atin. Hindi ka mapagpatuloy, kapatid, sa trabaho mo kung wala ang kalinga ng Diyos.
Hindi ka makapagpatuloy sa kalusugan ng buhay mo kung wala ang pag-iingat ng Diyos. Hindi ka magtatagumpay at magpapalay ng Diyos sa mga pangangailangan mo kung wala siya. Hindi mo maabot yung mga pangarap mo kung wala ang Panginoon. Kung walang patnubay ng Panginoon, paano? Kung walang proteksyon ng Panginoon, paano? Kaya lagi tayong may pag-asa kasi may Panginoon tayo. Na kahit na may mga kakulangan tayo, pinaalalahanan tayo, dinidisiplina tayo dahil nais niya na mapadama sa atin na mahal niya tayo. Na may tinuturo siya sa atin. Na nais niya na tayo continually lalago sa ating pananampalataya at hindi tayo magkulang. Na lalo pa nating pag-igihin na magiging conform tayo sa Kanyang wangis. Sana yan ay mararamdaman ninyo habang kayo naglilingkod. Pag pumupunta kayo sa church, mararamdaman ninyo, Panginoon, salamat po. Ang mga salita ninyo ay totoong mahal ko. Kasi kumikilos ito, nararamdaman ko. Hindi matigas ang puso ko. Nais mo na ang buhay ko ay hindi masira at mapalayo sa iyo. That is my desire. That is my prayer. Heavenly Father, I pray that the message tonight will once again become a blessing to all of us. Na kaya pala may pandemya at kung ang pandemyang ito bilang inyong mga anak is our chastisement, it's because you love us. It is because you are correcting and giving us a chance to move on and to correct whatever mistakes we have in the past. And Lord, tinuturuan mo kami na lalo pang magpursige, na lalo pang magiging partakers ng iyong kabanalan. Oh God, tulungan niyo po that this kind of spirit will be the spirit of this church so that our newcomers, believers that will be joining us will see na ang mga mananampalataya dito sa church is always a blessing to one another. And we always a church that enjoy our families. Enjoy our church families. Oh God, lalo pong pag-isahin nyo ang aming puso. Kung paano ang closeness ng isang husband and wife, Lord, tulungan niyo po na yung sweetness, yung closeness, yung tenderness po ng relationship na ito ay madarama sa aming simbahan. Dahil ito po ang tanging yaman namin. We are not a big church. We are not a church who has plenty of money. But we are a church that is rich in good and sweet relationship na hindi kaya naming ipagpalit sa ibang simbahan. Panginoon, yan po nawa ay aming mapanatili para po every time we'll go to church, we will always enjoy the presence of one another. Panginoon, keep us growing and use our life to be always a channel of blessing to each and everyone here at sa kasalabas. Kiniklaim namin yan inyong gagawin. For this all I pray in Jesus' name. And all the people say, Amen.